Hallelujah. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian, mga kapatid. Naman lahat ay balik natin sa Diyos ang kaluwalhatian. Hallelujah. Hallelujah. Give God the glory. Hallelujah. Praise. Come on, open your mouth. Hallelujah. Give God the glory. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Blessed be the name of the Lord Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Dagdagan pa natin itong unang Sunday ng October. Hallelujah. Nagtagumpay tayo sa mga nagdaang buwan. Magtatagumpay pa tayo, mga kapatid. Hallelujah. And we will give God the glory, honor, and praise. Hallelujah to God. We love you, Jesus. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang bilis ng panahon, no? October na. At salamat sa Diyos. Amen. Hindi po nasayang ang ating panahon. Sa bilis ng panahon, at least naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, enjoy natin ang paglilingkod. Sabihin mo. Enjoy natin ang paglilingkod, mga kapatid. Amen. Dahil pag hindi tayo masayang maglingkod, pagdating sa langit, wala nang katapusan. Hallelujah. Ang pagsamba at paglilingkod natin sa Panginoon, na yung dapat ang nagalakan natin, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. At pagbati sa ating lahat sa Panginoon, mga kapatid, sa Kanyang pangalan, ang aking pagbati ay para sa lahat. Gusto ko ring personal na batiin ang ating bisita, mga kapatid. Si Sir Corporal Alvin, sir. You are welcome here. Amen. At dalangin naming lahat na ang Diyos ang magpala po sa inyong buhay. Praise God. So, welcome kayo. Punta lang kayo dito kung
nararamdaman ninyo na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay niyo sa lugar na ito, ay malaya po tayo magpatuloy. Salamat, kadwa tayo ni Inang niya. At saka si Sister Josephine. Kamusta? Josephine ba? Parang hindi niya narinig yung pangalan. Josephine bang pangalan? Ay, Seni. Ayun. Nagkabaligtad. Sister Seni, salamat. Kita-kita tayo, mga kapatid. Dapat masaya tayo pag nagkikita-kita tayo, mga kapatid. Amen. Si Sir, galing pang ano yan, Cotabato. Kaya malayo-layo, mga kapatid. Pero talagang pag ikaw ay anak ng Diyos, naghahanap ka ng apostolikong gawain, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? So, handa na ba kayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral sa araw na ito? Ako po ay excited. Hindi ko alam sa inyo, pero ako excited ako, mga kapatid. Hallelujah! Sino may problema dito, mga kapatid? Yung may problema, yung totoo. Bukod sa akin, makinig kayo, mga kapatid, dahil may gagawin ang Panginoon sa ating buhay. Purihin ang pangalan ng Diyos. Praise God. Ulit ngayon pa man, magbabasa tayo ng mahabang teksto, mga kapatid. So in our Bibles, as our reference on the message for us all, today, October 5, 2025. Hindi bali, sir, ano ko ngayon? Tagalog, English. Puro Ilocano naririnig natin kanina eh. Okay. So, we will first read in the book of Daniel. The first part of our text is in chapter 3. Chapter 3, verse 10 to 23. And then the second part is chapter 6. I intentionally use these different situations to prove to you that the God that we serve is still the same God, mga kapatid. Chapter 6, verse 11 to 17. So, sa book of Daniel, gusto kong basahin sa mababaw na translation, mga kapatid. Chapter 3. As I pray to God that the Lord open every heart today, this is how we read the word of the Lord. You, O King, have made a decree that every man that shall hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, shall fall down and worship the golden image. Nung sinakop ng Babylon ang Kingdom of Judah, nagbigay ng panibagong batas ang hari doon na si Nebuchadnezzar, na lahat ng tao pag narinig yung tunog, kahit anong tunog, ay sasamba sa larawan. Samantalang kilala natin ang mga Hudyo, mga kapatid, sumasamba lang sila sa nag-iisang Diyos, si Jehovah God, mga kapatid. At ang sabi dito, whoso falls not down and worships, that he should cast into the midst of the burning fiery furnace. There are certain Jews whom you have set over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, have not regarded you,
They serve not your gods. Maling Diyos ito, mga kapatid, gods. Nor worship the golden image which you have set. Then Nebuchadnezzar, in his rage, nagalit siya, mga kapatid, and fury commanded to bring Shadrach, Meshach, and Abednego. Then they brought these men before the king. Nebuchadnezzar spoke and said unto them, Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, do not all of you serve my gods? Hindi niyo ba pinaglilingkuran yung Diyos ko? Nor worship, hindi niyo ba sinasamba the golden image which I have set up? Now, if all of you be ready, that at what time all of you hear the sound of the cornet, flute, harp, sackbut, psaltery, and dulcimer, and all kinds of music, all of you fall down and worship the image which I have made. Well, but if all of you worship not, all of you shall be cast the same hour in the midst of the burning fiery furnace. Itatapon din sa oras na yon sa apoy, sa horno, mga kapatid. And who is that God that shall deliver you out of my hand? Sabi niya, kung itatapon kayo sa apoy, sino ang Diyos ninyo na magliligtas sa aking mga kamay? Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we are not careful to answer you this matter. If it be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hands, O King. But if not, sabi niya, kung hindi man kami iligtas, be it known unto you, O King, that we will not serve your gods, nor worship the golden image which you have set up. Then when Nebuchadnezzar, full of fury, in the form of his visage was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego, therefore he spoke and commanded that they should hit the furnace 7 times more than it was known to be heated. Nung nainsulto yung hari, sabi na, ililigtas kami ng Diyos sa kamay mo, hari. Ngayon, kung hindi man kami iligtas ng Diyos namin, hindi pa rin kami maglilingkod sa ibang Diyos at hindi kami sasamba sa larawan. Nagalit yung hari, sabi niya, painitin niyo yung horno ng 7 beses kainit. And he commanded the most mighty men that were in his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their coats with upper garments and their hats and their other garments, and were cast into the midst of the burning fiery furnace. Therefore, because the king's commandment was urgent, the furnace exceeding hot, the flames of the fire slew those that took up Shadrach, Meshach, and Abednego. Sa sobrang init, yung nagtapon sa kanilang tatlo na ayaw sumamba sa larawan, namatay. Yung nagtapon, sa sobrang init. And last verse, mga kapatid, nakakalungkot, pakinggan niyo ito. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning fiery furnace. Nailagay silang tatlo sa apoy, mga kapatid. And then in chapter 6, we will read beginning in verse number 11. Ito naman ay si Daniel. Tingnan ninyo. So yung tatlo na ilagay sa loob ng apoy. Tingnan nyo ito, mga kapatid.
Then these men assembled and found Daniel praying and making supplication before his God. And then they came near and spoke before the king concerning the king's decree. Ang hari naman dito ngayon ay si Haring Darius. Wala na si Nebuchadnezzar, pinalitan siya ni Belshazzar, namatay si Belshazzar, pumalit si King Darius. Lahat ng galit kay Daniel ay humingi ng tulong sa hari. Sabi niya, "Hari, gawa tayo ng batas na sa loob ng 3 buwan, o 30 days yata, 30 days, kung sinong makitang tatawag sa Diyos ay parurusahan." Gagawa tayo ng batas na walang tatawag sa Diyos niya sa loob ng 30 days. Ihuhulog sa yungib ng mga leon. So nung nakita nila si Daniel, sa binasa natin sa verse 11 na nananalangin, bawal manalangin pero nananalangin, pumunta itong mga galit kay Daniel at pumunta sa hari. Sinabi niya lang, "Hari, naalala mo yung batas mo?" Ayan, verse 13. Then answered they and said before the king, "That Daniel, which is of the children of the captivity of Judah, regards not you, O king, nor the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day." So, binawalan mo siya, binawalan mo, nagkaroon ng batas na walang mananalangin sa Diyos sa 30 days. Pero si Daniel, sabi niya, 3 beses isang araw pa rin nananalangin. Niloloko ka niya at inininsulto niya ang iyong batas, hari. And these men assembled unto the king and said unto the king, "Know, O king, that the law of the Medes and Persians is that no decree nor statute which the king establishes may change." Hindi pwedeng baguhin anuman ang batas ng hari. And then the king commanded, they brought Daniel and cast him. Parang yung 3, mga kapatid, na yung 3 hinulog sa pugon. Si Daniel din hinulog, mga kapatid, sa yungib ng mga leon, den of lions. Now the king spoke and said to Daniel, sabi niya kay Daniel, mabait yung hari kay Daniel, sabi niya, "Daniel, your God whom you serve continually, He will deliver you." And a stone was brought, hinarangan ng bato, yung yungib ng mga leon, and laid upon the mouth of the den, and the king sealed it with his own signet, and with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Nakakalungkot yung mga binasa natin. Yung 3 naniniwala sa Diyos nilagay sa pugon. Si Daniel na hindi tumigil sa pananalangin ay nilagay sa yungib ng mga leon. Ulit, buksan natin ang ating mga puso dahil naniniwala ko na ang Diyos ay mangungusap sa ating lahat, mga kapatid, sa araw nito. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. Sa paghahanda natin mga puso, lumapit tayo lahat sa Diyos. O makapangyarihang Ama namin, Diyos sa papagpala, Jesucristo ang iyong pangalan, Panginoon. Sinasamba ka namin sa oras na ito. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailan pa man. Ikaw ang Diyos na dakila sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar, at sa lahat ng tao dakila naman. At naniniwala kami, Panginoon, na hindi ka lamang makapangyarihan noon. Hanggang ngayon, Panginoon, naniniwala kami ng Diyos ay makapangyarihan. Magpakailan kailan pa. O Panginoon, kinakalagan namin, Panginoong Diyos, ang tinig mo, dakilang pastor. Ikaw ang dakilang pastor namin, Panginoong Yesus. Magsalita ka sa iyong mga tupa, Panginoon. Hallelujah! Makipag-usap ka, Panginoon. Lahat ng pakinig ay makikinig sa salita ng Diyos. At ang bawat isang makikinig ay pagpapalain mo, Panginoon. Hallelujah. Uwing pinagpala, hallelujah, ang mananampalataya sa salita mo, Diyos. That's why we release the gift of faith today, Lord, in the name of Jesus.
We pray that every heart be open in the name of Jesus. We pray that the Holy Spirit will move. Hallelujah. For the glory and praise of your name. Gawin mong bendisyon, O Diyos, ang pag-aaral namin ng salita mo sa araw. Lord, thank you. I-bless mong bawat isa. At kami rin ay nananalangin na ang mga hindi nakarating ay ingatan mo upang sa susunod na gawain ay makasama namin sila, Panginoon. Salamat namang banal sa araw na ito. We worship you, Lord. We will serve you. We adore you, God. We ask all these things, Father, in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Alakpakan natin at sambahin ang Panginoon, mga kapatid. Come on, kung alam mo, kakausapin ka ng Panginoon, sambahin mo ang Diyos. Hallelujah. Awal to the King eternal, immortal, and invisible, the only wise God, the honor and glory. Amen. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, sabihin mo, handa ka na ba? Minsan pa, tanungin mo, handa ka na ba talaga? Sabihin mo. Amen. Dahil ang pastor ay handa na, mga kapatid. Ang Panginoon ay handa na. Kailangan lang ng mananampalataya, mga kapatid. May gagawin ng Diyos. Hallelujah. Ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito, October 5, 2025, ay merong pamagat na nagsasabing, Woo! When it seems you can't get out, let God in. Kung sa palagay mo, hindi ka na makalabas, pahintulutan mong pumasok ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Kung hindi mo na kaya ang problema mo, at hindi ka na makalabas, papasukin mo, hallelujah, ang Panginoon. God bless you. Medyo na kayo makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Woo! Sister Ana, kung kundi pa lang ang nakaintindi, makikinig tayo lahat. When it seems you can't get out, let God in. On every set of problems or circumstance, there are unique solutions, mga kapatid. Problems are real. Totoo ang problema. Pero totoo din na may solusyon, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Naniniwala ba kayo na kung may problema, may solusyon, mga kapatid? Sige, purihin natin ang Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Praise God. But our first reaction, when there is a problem, ang gusto natin pag may problema ganito kaagad, get out from it. Kung may problema ang gusto mo, umalis ka sa problema. Yan ang gusto natin. O kaya, ang ginagawa natin, mga kapatid, kalimitan, dahil ayaw natin ng problema, the best way is to avoid it. Iniiwasan natin, mga kapatid, yung problema. Pag nakaproblema, gusto nating iwasan, gusto nating lumabas sa problema. Pero makinig kayo, mga kapatid. But there are kinds of problems that you cannot avoid. May problema na kaya mong iwasan.
Pero may mga problemang hindi mo kayang iwasan, mga kapatid. May mga problemang kaya mong lumabas. Pero listen to me now. There are problems you cannot move out from it. Amen. Kaya itong binasa nating teksto, mga kapatid, pamadaliin ko na lang. Wala kasing kuryente kanina. Yung binasa natin teksto kanina ay parehong unique na problema. Parehong hari ang nag-persecute at nagpahintulot na itong mga anak ng Diyos ay tumanggap ng problema na hindi nila kayang iwasan at hindi nila kayang alisan, mga kapatid. Na sa panahon na yun, nung sinapit ang kaharian ng Juda, mga kapatid, at ang naghari ay ang Babylon sa pangunguna ni Haring Nebuchadnezzar. Challenge niya sa panahon na yun na mag-set ng panibagong worship, na wala na munang mag-worship sa Diyos ninyo kung hindi ang worshipin natin yung gagawin kong rebulto, mga kapatid. Kaya noon pa, galit ang Diyos sa mga rebulto, mga kapatid. Galit ang Panginoon. Basahin niyo ang Biblia sa lumang tipan at sa bagong tipan. Kaya salamat sa Diyos, binalaya tayo, mga kapatid. Hallelujah. Ngayon, hindi na tayo sumasamba sa rebulto. Sumasamba na tayo sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid. Shall we say, praise the Lord? So, gumawa siya ng decree na tuwing may maririnig kayong tunog, alam niya, no? Inang na malagip yung ide. Tang, 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 tang. Papananti tao ng mga gidajay, kampana. Inang, Josephine, papananti tao ide. Numangag na dyan. Tang, tang, tang. Papananti tao. Simbaan. Dahil dyan, tinagapwanan na. Yun dun siya nanggaling. Kapag narinig nyo ang anumang tunog ng tugtog, anumang instrumento, basta tumunog, sasamba na kayo sa larawan. Diyan nanggaling, mga kapatid, yung pinanggalingan nating relihiyon. Salamat sa Diyos, wala na tayo doon, mga kapatid. Sino nagpapasalamat? Malungkot na tayong iba, mga kapatid. Yung iba malungkot kasi no? Pwede ang bisyo doon eh. Pwede ang masama doon. Dito ngayon, mga kapatid, wala na. Oh. Pag narinig nyo yan, kailangan sasamba kayo doon sa larawang imahe. Sa Diyos-Diyusan, mga kapatid. Ngunit, mga kapatid, mapapansin natin, na kapag hindi ka sumamba, ikaw ay itatapon sa naglalagablab na apoy na hinanda bilang parusa. Sa kabilang banda, mga kapatid, nung namatay si Nebuchadnezzar, pumalit, mga kapatid, King of Chaldees, si King Belshazzar. At sa madalit sabi, hindi naman natin siya pag-aralan, namatay si Belshazzar, pumalit si King Darius. Nung pumalit si King Darius, mahal na mahal niya si Daniel. May pabor siya kay Daniel. Si King Darius naman ay taga-Median. He is a Median, mga Medes and Persia. Mahal na mahal niya dahil ang Diyos ay kasama ni Daniel, mga kapatid. Pero yung may mga galit sa mga naglilingkod sa Panginoon, tandaan niya. Itong mga galit, nag-usap-usap sila yung mga prinsipe na kasama ni Daniel. Sabi niya, gagawa tayo ng batas, papirmahan natin ng singsing, bibigyan ng signet. Pag nilagyan ng singsing yung batas, kailangan tuparin ng tao. Gawin nating batas dahil laging nananalangin si Daniel, gagawa tayo ng batas na ibabawal na tumawag sa Diyos sa loob ng 30 days. Dahil nakikita nila si Daniel 3 times a day siyang nananalangin para mamatay na si Daniel, mga kapatid. Ganyan talagang masasamang tao, walang maisip na mabuti.
So gumawa sila ng batas, wala namang kaalam-alam si King Darius, sinelyuhan niya yung batas. Mga kapatid, at ang parusa kapag hindi ka susunod ay ang ilalagay sa yungib ng mga leon. Sa madalit sabi, nabasa natin at alam na natin ang istorya, hindi sumamba yung tatlong nakakakilala sa Panginoon. Si Daniel, mga kapatid, na laging nakikipag-usap sa Diyos, ayaw niya na kahit ipagbawal na kausapin ng Panginoon, hindi pwedeng hindi ko kausapin ng Diyos ko sa aking buhay. Kaya, sa nakakalungkot na pananalita, yung mga anak ng Diyos, sir, ay nilagay sa apoy yung tatlo. At nabasa natin na si Daniel ay nilagay sa yungib ng mga leon at tinakpan, mga kapatid, ng bato. Na kahit naglilingkod tayo sa Panginoon, mga kapatid, kaya sabi ko, ayusin namin ang paglilingkod sa Diyos. Dahil hindi lahat ng problema kaya mong iwasan at hindi lahat ng problema kaya mong alisan, mga kapatid. May mga klase ng problema na hindi mo kayang iwasan. At hayaan mo na makinig ka sa araw na ito dahil narikikita mo ang tulong ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah! May utos yung hari na ilalagay sa apoy. Sabihin natin lahat, elemento. Sabihin natin lahat, elemento. Ang parusa, ang papatay sa iyo ay elemento pag hindi ka sumamba. Dito naman, sabi ni Darius, pag ikaw ay tumawag sa Panginoon, ang parusa hindi elemento. Ang paparusa sa iyo ay creature, the predators, mga kapatid, na kayang pumatay. Ang mga anak ng Diyos ay nakasalang na tutupukin sila ng apoy, elemento. Ang isang anak ng Panginoon na ayaw tumigil sa panalangin ay papatay naman sa mga magitan ng likha ng Diyos na mga pumapatay. Handa na ba kayo, mga kapatid? Pero itong mga ito ay hindi nag-react. Hindi sila pumalag. Hindi sila nag-react, mga kapatid, na para bagang wala silang Diyos sa buhay nila. Ngunit hinayaan nila na sige, huliin nyo kami. Ilagay nyo kami sa panganib. Pero alam namin sa sarili namin, hindi pa rin kami titigil na maglilingkod sa Diyos namin. Kaya nakakahiya sa Diyos. Pag maliit yung problema mo, react ka ng react. Woo! Woo! Ang liit ng problema mo, react ka ng react. Papatayin sila sa elemento at papatayin sila ng mga nilikhang mga leon. Hindi sila nag-react, Brother Oli. Nailagay sila sa problema that seems they can't get out. Hallelujah to God. Amen. Hindi sila nag-react. Hindi sila nagwala. Hindi nila sinisi ang Diyos. Hindi nila sinisi ang sarili nila. Hindi sila nagsisi ng ibang tao kung hindi. Nanatili silang mananampalataya sa Panginoon. Hallelujah! At nung nandoon na sila sa loob ng problema na hindi sila makalabas, ang ginawa nila, dahil hindi sila makalabas, hinayaan nila na yung Diyos na makapangyarihan ang papasok sa lugar nila. Hindi sila makaalis. Wala silang magawa. Pero ang ginawa nila, Panginoon, hindi kami makalabas. Pumasok ka sa aming kalagayan, Panginoon. In any situation and problem that we can't get out and we can do nothing about it, the church, let
God in. Hallelujah. O hindi nyo ko naiintindihan, kilala mo ba kung gaano kakapangyarihan ng Diyos na papapasukin mo sa problema mo? Yung iba hindi nila kilala kung gaano kakapangyarihan ng Diyos. Wala! Imposible sa Panginoon! Makinig kayo. You may be in the problem concerning the elements. You may have a problem concerning the creatures of God. Siguro ang problema mo ay about elemento. Ang problema mo, mga bagay sa sanglibutan. Siguro ang problema mo ay demonyo, mga kapatid. At hindi ka makalabas. Ang gagawin mo lang, hayaan mo ng Diyos ay manahan. When it seems you can't get out, let God in. Pero makinig kayo, meron akong sermon ngayon. Pero kahit maliit yung problema mo, Brother Joseph, parang walang laging problema ito eh. Relax na relax, mga kapatid. Sana, how to be you. Napaka-relax, mga kapatid. Walang problema. Walang ganon. Isang tao lang ang walang problema, mga kapatid. Lahat may problema. Yung iba, pinipeki lang nila. Yung nila ipahalata. Yung mga ganyan, sir, ang walang problema. Kahit walang damit, walang bahay, walang pagkain, okay. Sumasayaw pa nga eh. Sa kalsada eh. Kung ano-ano pang ginagawa eh. Pero kahit maliit ang problema mo, o pakinggan mo itong maigi, o kahit wala kang problema, if you don't let God in, magkakaroon ka ng malaking problema. Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Kahit wala kang problema, pero ayaw mong papasukin ang Diyos sa buhay mo, yun ang pinakamalaking problema mo. Pero kahit gaano kalaki ang problema mo, na hindi mo kayang iwasan, at ang Diyos ay may pahintulot na samahan na. Amen! Alam natin ang nangyari nung hinulog sa apoy ng elemento, ang problema nila elemento. Sabi ng hari, hindi na sila makalabas. Nahulog sila eh, binasa natin eh, nahulog. Kanya, inang sini, Sister Josephine, nagserbi kayo pa iti Apo? Kas jigayang ti mapasamak. Ang sirbi tayo lahat iti Apo. Amen. Inulog sila doon. Napalingat yung hari, sabi ng hari, sabi niya, hindi ba yung nilagay natin doon nakatali? Opo, hari. Hindi ba ang nilagay natin doon tatlo lang? Opo, hari. Sabi ng hari, bakit? Bakit hindi na sila nakatali? At bakit apat na sila? Oh, hallelujah! At sila doon ay nagpupuri sa gitna ng problema at sumasamba sa Diyos.
Kapatid, hindi ka makalabas sa problema mo. Gawin natin yung ginawa nila. Papasukin natin ang Panginoon. Sabi ng hari, buhay po ba kayo? Opo, hari, lumabas kayo dyan! At ang sabi ng Biblia, kahit amoy, hindi amoy si Shadrach at si Meshach at si Abednego dahil sinamahan sila ng Panginoon. Naiintindihan mo ba yung palakpak mo, mga kapatid? Si Daniel ay binawalan, manalangin. Pero ginawa pa rin niya yung ginagawa niyang pananalangin. Eh mga tinatamad manalangin, ano pag binawalan na kayo? Awan masobsobraan ti panagkararag, kurang tay amin ti kararag. Bawal pero nanalangin pa rin. Ganyan ang mga klase ng mga taong nakakakilala sa Diyos. Walang makakapigil sa kanila. Kahit sino pa yan, kahit ano pa yan. Pag mga tao kilala nila ang Panginoon, walang makakapigil yan na maglingkod at sasamba sa Diyos. Eh, sorry na lang, Daniel. Sorry. Sabi nung hari, kaibigan kita, mabait ka. Sorry na lang, kailangan kitang ilagay sa loob. Ang problema mo ngayon ay may mga leon doon na gutom. Nilagay si Daniel, hinarangan nila ng bato. Ano, sigurado patay, no, mga kapatid? Ano, yung iba nga sa inyo, iipis pa lang, mamatay na kayo sa atake. Ipis pa lang. Yung pakaya kasama mo doon, mga leon! Okay sana kung mga Hello Kitty, mga kapatid. Leon! Atungan pa lang ng leon, nakakatakot na. Kasama niya sa loob ng yungib. Hindi makalabas. Pero dahil laging nananalangin, pinapasok ng Panginoon ang kanyang anghel sa loob ng yungib at walang ni isang leon na dumalaw kay Daniel. Kinaumagahan, bumalik si Darius, sabi niya, buksan niyo. Daniel, nandyan ka ba ba? Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, niligtas ka ba? Sumagot, opo, hari, nandito pa ako. Lumabas ka diyan! Makinig kayo! Ibang parusa, magkaibang problema, magkaibang tao, mga kapatid. Hallelujah! Pero, iisang Diyos ang pinaglilingkuran nila. Hindi sila parehong pinatayaan ng Panginoon. Kaya ang sabi ni Nebuchadnezzar, simula ngayong araw na ito, sabi ni Nebuchadnezzar, wala na tayong ibang kikilalanin ng Diyos kung hindi ang Diyos ni Shadrach, ni Meshach at Abednego. Ganon din yung kay Daniel, sabi ni Darius, simula sa araw na ito, wala nang pwedeng makialam kay Daniel at ang maglilingkuran na natin ang Diyos nila.
Church! Ang Diyos nila at Diyos natin ay isa! Mayroong uuwi dito na maayos yung problema niya, mga kapatid. Kailangan mo lang papasukin mo ang Panginoon sa iyong buhay. Hallelujah. Gusto kong liwanagin ito, mga kapatid. This apostolic church must not keep God out. Sabi ko, itong church na ito na apostolic ko, hindi dapat natin panatilihing nakalabas ang Panginoon. Amen! Hallelujah! May problema man o wala, dapat ang church na ito ay welcome na welcome ang ating Panginoong Diyos. Meron pa dito, mga kapatid, hallelujah, na welcome ang Panginoon sa buhay nila. Pero bago pumunta yung Panginoon sa kanila, may dahilan ba't siya pumunta. Hindi naman lahat ng problema pupuntahan ng Panginoon eh. Tandaan niyo yan. May mga namamatay sa problema, mga kapatid. Hindi lahat ng problema tinutulungan ng Panginoon, hindi lahat. Pero sila, mga kapatid, na hindi makalabas sa problema nila, ang ginawa nila, pinapasok nila ang Panginoon. Gusto mo bang malaman kung paano papasukin ng Panginoon, mga kapatid? Wala na, mga kapatid. Kasi may mga ugali yung iba, ganito, kung pupunta ang Panginoon, di pupunta siya. Kung tutulungan ako ng Panginoon, di tutulungan niya ako. Hindi ganon, mga kapatid. Hindi ganon. Kailangan may dahilan. Bigyan mo siya ng dahilan. Para siya ay pupunta. Ay, yung iba, wala eh. Relax na relax yung iba. Mga tao, wala. Hindi, okay lang. Gawin ko yung gusto ko kasi ang Diyos naman, tutulong eh. Yun ang alam mo. Ulitin ko hindi lahat ng problema nandoon ng Panginoon para tumulong. Baka hindi mo kaya itong sasabihin ko. Minsan ang Diyos ay marunong magbigay ng problema kapag hindi mo inaayos ang paglilingkod mo sa Diyos. Basahin niyo yung Bible niyo, mga kapatid. Pag binigyan tayo ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, dahil hindi lahat nagkakaroon ng pagkakataon na maglingkod sa Panginoon, samantalahin natin ang pagkakataon. Amen. Na dapat lagi tayong magpasalamat na dati noon kung saan-saan tayo sumasamba, bato, rebultong kahoy, bakal, picture, dapat dito magpasalamat tayo dahil pinalaya tayo ng Panginoon sa maling pananampalataya. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nang sinasamba natin ng Diyos na Espiritu na hindi nakikita. At ang pangalan niya ay Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Amen.
Ulitin kong tanong, gusto mo ba talagang pumasok ang Panginoon sa buhay mo? Awa na, kakasid na gito yun ang naulimot da. Tapos, no, dati problema, dadayjayan, Lord, ni Lord, nagbalin nga Lord dan. Hindi awan problema da, wala, mga kapatid. Makamuni apo Diyos mo na mo tiraramidin na. Saka problema nga, Panginoon, Pastor, yung... alam niyo minsan, kaya lumalalim yung relasyon ng tao sa Panginoon. Tingnan niyo nangyari sa akin. Lumalalim. Dahil pag nagkaroon ka ng problema at nakita mong tinulungan ka ng Panginoon, lalo ka dapat magtiwala sa Diyos. Kaya matakot ka kapag pakiramdam mo, hindi ka inaatake ng kaaway, matakot ka. Baka sabi nga nila, baka kakampi ka na ng kaaway. Hello mga kapatid. Ay yung mga nag-aaral, no, handa kayong uyawin ni J.C. Milanyo. Agsipod kayo, mag-ingat kayo. Baka kapada yung isuda nga na ilubungan, tibiyag yun. Uyawin da kayo. Haan nga kaya't tinayin lubungan, dagayag sirsirbiti apo Iso Kristo. Ayaw. Kaya kapag hindi ka kinakalaban ng demonyo, Brother Joseph, at hindi ka nila kinakantsawan dito sa labas, mag-ingat kayo. Baka hindi pa kayo talaga tunay na apostolikong mananampalataya. Dahil ang mga apostolikong mananampalataya ay pinipersecute, pinagsasabihan ng masama, ginagawa ng masama, mga kapatid. Dahil ayaw nila ang Panginoon. Pero tayo, mga kapatid, tularan natin ang mga tunay na mananampalataya. Inang sewi, ano man ang sabihin ng mga tao, ano man ang gawin ng mga tao, mananatili akong maglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah! May dahilan bakit pumuntang Panginoon sa kanila. Amen. Dahil walang aksidente sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, nung nahulog sila sa apoy, sabi, uy, nahulog din ako. Nahulog din si Lord doon. Aksidente. Oh, andito pala kayong tatlo. Kita-kita tayo. Ganun bang nangyari? Ang sabi ng sabi ng Bible, mga kapatid, yung naghulog doon sa tatlo, na unang namatay sa sobrang init. Wala pa si Lord doon sa loob ng apoy. Kasama nila ang kamay ng Panginoon, mga kapatid. At nung nandun na sila mismo sa loob ng apoy, sinamahan sila ng Diyos. Kaya huwag kayong maghangad ng magandang buhay. Huwag buhay na maganda ang hangarin ninyo. Si JB nga, maging engineer, yumaman, pero wala naman ang Diyos sa buhay niya, wala din, sayang. Amen! Ganun na lang ako kay John, mga kapatid. Pa-welding dito, patanim-tanim dito. Hallelujah! Pagawa-gawa dito, okay na yun. Pero ang mahalaga, kasama mo ang Panginoon sa buhay mo. Amen! May dahilan kung bakit. Kaya ang dahilan kay Daniel ay ito, mga kapatid. Bigyan nyo ng dahilan ng Diyos. Amen. Si Daniel, laging nananalangin. Pero pinagbawal ang panalangin. Si Daniel ay hindi nagbago. Kahit may parusa, mga kapatid.
ginagawa pa rin niya yung ginagawa niya na makipag-usap sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya, may dahilan ng Panginoon. Sasamahan ko itong taong ito dahil may mga tao, mga kapatid, kayong mga malulungkutin, makita kayo lang kanarpakti katawa yun, o kasarsarita yun, dagijigayom yun, makammo kayo tibiyag yun. May mga tao, tuwang-tuwa sila pagkausap nila si ano, pero wala silang ganang kausapin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Inang, huwag kang ganon. Inang, ha? Kung may kati-prayer meetingan. Amen! May dahilan ng Diyos kung bakit niya sinamahan sa loob ng problema ni Daniel, si Daniel. Dahil itong taong ito ay walang sawang makipag-usap sa akin. Kahit pinagbabawal, mahalaga pa rin para sa kanya na ako ay kausapin. Church, let us continue to pray. Ang sabi ng Bible, pray without ceasing. Mananalangin tayo lagi. Mananalangin tayo lagi. At kapag may problema tayo, papasok ang Panginoon. Dagdagan mo yung palakpak mo sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Mananalangin na kayo. Mananalangin na kayo. Ibig sabihin, totoong may Diyos na sumasagot ng panalangin. Sabihin mo sa katabi mo, totoong may Diyos na sumasagot ng panalangin. We will pray. We will pray more. The more prayer, more answered prayer. Palakpakan natin ang Panginoon. Oh, praise God. Gawin natin yung ginawa nila. Para pag nagkaroon tayo ng problema kagaya nila, na hindi ka makalabas, papapasukin natin ang Panginoon. Shall we say praise the Lord? Pangalawa na dapat natin gawin, to let God in. Let us believe and serve God. We need to believe and serve the one true God, mga kapatid. Kung sabi ng tatlong Hebrews, sabi nila, Hari, naniniwala kami sa nag-iisang Diyos, walang iba. Ang sabi nila, sa Kanyang Diyos lang kami maglilingkod. Hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon. Nung nandoon pa tayo sa dati nating pananampalataya, hindi Katoliko at painang, hindi siyak. Inang Sinig, inang Josephine, siyak, hindi siyak. Pag may sakit, hindi kaya ng doktor ang mga tao. Katoliko ako noon. May Diyos, di ba? Madami nga eh. Pag hindi mapagaling, at hindi pa rin gagaling sa panalangin, ayan, sa albularyo na pupunta. Di ba? Walang established na pananampalataya sa Panginoon. Pag
Pag narinig mo, ay, sabi ng kaibigan mo, ay, ganyan din yung sakit ng uncle ko. Ang ginawa niya, kumuha siya ng sili, dinikdik niya, tinapal niya sa mata niya, Brother Virgilio. Dahil wala kang pananampalatayang tiyak sa tunay na Diyos, kahit saan-saan ka na lang naniniwala. Kapag hindi ka sa tunay na Diyos naniniwala, madali kang maniwala kung saan-saan. Oh, pareho pala dito sa Ilocos, sir. Hindi ko alam kung doon sa Mindanao. Hindi ko alam, ha. Pareho pala dito tsaka doon sa amin. Ang sinasabi ng albularyo, ganito. Kumuha ka ng 2 manok. Babae at lalaki, kulay puti. Ganon din doon? Meron doon sa inyo? Ganon? Ay, hindi mo alam. Hindi niya alam. Pentecostal talaga to. Apostoliko. Nung nalaman ko dito, ganon din pala. Kumuha ka ng manok na puti. Oh, ganon din dito, mga albularyo. Naniniwala ka sa Diyos. Tapos kung saan-saan tayo lumalapit, nakakaya sa Diyos. Kaya sabi nila, nung may problema itong tatlo na hindi nila kayang alisan at iwasan, ganito ang gagawin natin. Sa iisang tunay na Diyos lamang kami maniniwala. At sa nag-iisang tunay na Diyos lamang kami maglilingkod. Wala nang ibang Diyos. Pag ganyan ang ugali mo, sasamaan na ng Panginoon sa apoy ng problema mo. Pangatlo, mga kapatid, ano ba, gusto niyo ba talaga pumasok ang Panginoon sa buhay ninyo, mga kapatid? Gusto niyo ba talaga tulungan kayo ng Panginoon? Ito, pangatlo, magtiwala tayo sa Diyos. Lagi tayong makipag-usap sa Panginoon. Maniwala lamang tayo sa nag-iisang Diyos at siyang paglilingkuran natin. Ito yung pangatlo. Magtiwala tayo sa Diyos. Corporal, alam mo, tindi ng tiwala nila. Sabi nitong tatlo. Sabi nung hari, sinong Diyos ang magliligtas sa inyo sa aking mga kamay? May mga tao, akala nila, kontrolado nilang lahat eh. Amen. Hindi nila magagawa, mga kapatid, dahil ang Diyos natin ay mabuti. Sabi ko, hindi magagawa ng mga masasama ang plano nila dahil mayroong naghaharing tunay na Diyos na mabuti. Sumagot yung tatlo, sabi nila, ang Diyos namin ay tutulungan kami. Sabi nung tatlo. Saan yung tiwala doon, pastor? Ito yung tiwala. Sabi nila, Brother Joseph, at alam mo ba, hari? Ilalagay daw sila sa apoy. Makinig ka, Justin. Kahit na hindi kami iligtas ng Diyos namin, kailangan natin yan, mga kapatid. May mga tao, maglilingkod lang sa Panginoon pag gagawin ng Diyos lahat ng gusto nila eh. Pero ang totoong mga taong nagtitiwala sa Diyos, kahit hindi ako tulungan ng Panginoon, hindi pa rin magbabago ang pananampalataya ako sa tunay na Diyos. O sandali lang, kapag ganyan ka, kapatid, hallelujah, pinapapasok mo ang Diyos sa buhay mo. Hello, nagtiwala ka sa Diyos! Pang-apat, mga kapatid, finally. Dito na tayo magtatapos. Bago kaming matapos dito, sir. Yung iba, gusto nang umuwi. Alam niyo bakit? Hindi dahil ayaw na nila dito. Alam nila may gagawin ng Diyos sa buhay nila, mga kapatid.
Sino dito yung meron ng matagal ng problema, mga kapatid? Hallelujah. Ito na ang kasagutan. Hindi ka makaalis at hindi mo maiwasan. Hayaan mo ang Diyos ang pumasok. Okay, pang-apat mga kapatid. Handa na ba kayo? Woo! Hindi sila sumamba sa ibang Diyos. Hindi sila sumamba sa mga larawang ginawa ng hari. Ngunit, iisang Diyos lang ang kanilang sinasamba. Sa gitna ng problema nila, sa harapan nila, mga kapatid, na pinipilit silang sumamba para hindi matuloy ang problema, sabi nila, mas bali na lang ituloy mo yung problema dahil mas kaya naming tiisin na tanggapin ang problema kaysa tanggalin ang problema at sasamba kami sa ibang Diyos. Hallelujah! Sabi nila, mas pipiliin na lang namin na ituloy mo yung problema niya na ibibigay niyo sa amin. Ang mahalaga, wala kaming ibang Diyos na sasambahin sa buhay namin kung hindi ang nag-iisa at tunay na Panginoong Diyos. Amen! Meron bang mga mananamba dito, mga kapatid, sa Diyos? Woo! Hallelujah! Praise God! Sa iyo na yan, pagpapala. Kung pasasambahin mo rin ako sa ibang Diyos, sa iyo na yan. Sa iyo na yan, maayos na buhay. Kung sasambahin rin tayo sa ibang Diyos, sa inyo na yan. Pero sige, okay yan, kahit may problema, okay. Pero ang mahalaga, hallelujah, wala tayong ibang sasambahin kung hindi ang nag-iisang tunay na Panginoon, Jesucristo. Wala nang iba. Ang sabi ng Biblia, lahat ng nilalang sa lupa, sa ilalim ng lupa, at sa langit, lahat ng tuhod ay luluhod sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen! At kung tayo'y mananamba sa Diyos, hallelujah, ang Diyos ay binibigyan mo ng dahilan para pupunta sa iyo ang Panginoon. Alam ninyo mga kapatid, kahit anong kapangyarihan yan, kahit anong demonyo yan, kahit anong problema yan, pag yan ay pinuntahan ng Panginoong Diyos, one must give in. Kahit sino pa yan, kahit sino pang makapangyarihang tao, kahit sino pa yung demonyo na yan, mga kapatid. Ulitin ko, kahit sinong demonyo pa yan, pag nandoon din ang Diyos, isa doon ang hindi makakatagal, isa doon ang aalis, at wala nang ibang makakatayo at makakalaban anumang kapangyarihan. Sa kapangyarihan meron ang Panginoon. Ang sabi ng Biblia, if God be for us, who and what can be against us?
kung ang Diyos ay sumasayo. Sabi ko, kung ang Diyos ay sumasayo. Isa doon ang maghahari at ang isa doon ay malaalis. Siyempre, yung mahina ang kapangyarihan ang aalis. At mananatili, mga kapatid, hallelujah, ang makapangyarihan sa lahat, hallelujah, na ating Panginoon. Kaya wala kang ibang gagawin doon, may problema ka, ganitong gagawin mo. Sige, dyan ka lang. Kung ayaw mong umalis, kausapin mo. Kung gusto mong umalis, paalisin mo. Pero kung ayaw umalis ng problema mo, sabihin mo, sige, ayaw mong umalis, sige, dyan ka lang. Lord, ayaw umalis ng problema ko, pumunta ka dito. At pag pumunta ang Panginoon, hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon ay magtatagumpay kasama mo. Kasama mo. O palakpakan mo ang Diyos, kapatid. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ano man ang problema? Magsabi kayo kung ano man ang problema. Karamdaman, problema sa tao, kagaya nila, problema sa elemento, problema sa mga creature, ano mang problema yan. Katrina, papasukin natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God. Isang bibigay, isang mananatili. Dito tayo sa Diyos na magpakailan-kailan pa man ay makapangyarihan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, bago tayo tatayo, hallelujah, bibigyan natin ang Panginoon ang dahilan sa buhay natin, ano man ang sitwasyon, ano man ang iyong pamilya, ano man kalagayan sa church na ito, mga kapatid. We will continue to pray. We will continue to believe God. We will continue to serve God. We will trust the Lord and we will praise and worship. Hallelujah! Come on, hallelujah! Woo! Kung kaya nilang gawin, kaya mo din gawin. Hallelujah! Oh, Jesus, oh God, hallelujah! I feel the Holy Ghost. Hallelujah! Kung kaya nilang papuntahin ang Diyos sa problema nila, kaya mo ding papuntahin ang Panginoon. Come on, worship! Come on, worship! Come on, worship! Yes! O simula sa araw na ito, papapasukin natin ang Diyos sa buhay natin. Hallelujah! Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Come on. Buksan mo yung labi. Hallelujah. Buksan mo yung bibig. Worship. 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 Kung kasama mo ang Panginoon, kung nararamdaman mo ang Diyos, worship. 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 Oh, hallelujah! Woo! Hallelujah! Oh, Holy Spirit! Holy Spirit! Holy Spirit is here! La, 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 la. Nararamdaman mo ba siya?
Come on, somebody. Glory to God. Kasama mo ang Panginoon. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Praise God. Praise God. Pagkasama mo ang Panginoon. Hallelujah! Magtatagumpay. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Pag nararamdaman mo ang Diyos, hindi mo mapigilang magpuri, hindi mo mapigilang sumigaw, hindi mo mapigilan, hallelujah! Dahil may tagumpay, may tagumpay, may tagumpay! I feel Jesus. Hallelujah. I feel Jesus. Hallelujah. I feel Jesus in this place. What happens when you feel Him? As my soul burns within me, I feel Jesus in this place. Hallelujah. And as my soul burns within me, I feel touch, I feel Jesus here. Pero may tinutulungan ng Panginoon, hallelujah. Nararamdaman ko, may ginagawa ng Diyos, hallelujah, sa problema mo. In the name of Jesus, hallelujah, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God, glory to God. God is real. God is real. God is real. Totoo ang Diyos. Hallelujah. Nararamdaman siya. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Hallelujah. Purihin ang pangalan ng Panginoon sa Kristo. Glory to God. Glory to God. Hallelujah! If it seems you can't get out, let God in. If it seems you can't get out, let God in.
Praise the Lord.